pagsasampa po ng impeachment complaint ng anumang grupo ay hindi po ito sakop ng Pangulo. Sa kasalukuyan ay wala po na pag-uusapan sa anumang meeting ang patungkol sa impeachment laban kay Vice Presidente. Pero ang tugon ng Pangulo sa lahat, ito po'y para sa lahat. Ang dapat managot ay dapat managot. Hindi po magkakaroon ng pagkakaisa kung may naiiwang issue na dapat na sagutin. So sa ngayon, muli, hindi po sakop ng Pangulo kung sino man po ang magsasampa ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Early December, nagbitaw po ang Pangulo ng statement very confidently na may mga mananagot at mga walang Merry Christmas sa mga kurakot. Lumipas po ang Pasko, ang nakakulong si Sara Diskaya. Ano ho ang tugon ng Pangulo dito na hindi ho yata nangyari yung kanyang ipinangako may mga walang Merry Christmas? Ang binanggit po ng Pangulo doon sa kanyang report ay sa mga taong nabanggit niya, marami ang hindi magiging merry ang Christmas. Wala naman siyang binanggit kung sino ang anak. Pero tandaan natin, sa higit na 4 na buwan, may mga nakulong, may mga warrants of arrest na na-issue, may mga nagtago, mayroong nakikipag-usap at nagsisettle at ibinibigay, rather restitution. Isinusole ang karamihan sa kanilang mga kickbacks na hindi naganap. Never nangyari sa anumang administrasyon. Nakakalungkot isipin pero yun nga, yung mga malalaking isda kagaya nila Martin Romualdez, nila Bongbong Marcos at iba pang mga congressman na politiko dyan sa Kongreso ay hindi man lang nasampahan ng kaso. Maliban dito kay Saltico lang at dito sa maliit na isda na kagaya naman ng mga contractor na si Sara Diskaya lang. Magandang araw sa atin lahat mga bossing. Muli nagbabalik RMG News TV. Ayan, panibagong araw, panibagong fake news. Another day, another fake news tayo mga bossing. For today's video mga bossing, ang topic na pala natin ngayon at tungkol dito sa reaksyon ng palasyo na kung saan hindi daw sila makikialam sa impeachment complaint ng mga ibang grupo tungkol dito kay Inday Sara Duterte. Paano hindi mangingialam sila nga pasimuno ng pagpapa-impeach kay Sara, 'di ba? Kung yung 2025 diyan January siguro or 2024 si Bongbong Marcos mismo ang umaadlang sa wag nang ituloy kako ang impeachment complaint Sara. Pero ngayon sila na mismo nag-uudyok na, "Sige, impeach niyo yun si Sara, kaming bahala." Naku po. Mamata? So, yan na nga, bago natin umpisahan ang panonood ng video mga bossing, ayan. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa ating YouTube channel, mga bossing, inimbitahan ko kayo mag-subscribe. Huwag mong subukan. Kaya i-click nyo lamang po yung subscribe button natin. Nang sa gayon, maging updated tayo sa mga bossing sa mga i-upload nating mga next video or mga paparating na video. And mag-comment na rin kayo para sa gano'n, pag nabasa ang comment nyo, may shoutout ko pa kayo sa next video natin. So, yun ang mga bossing. Again. Like, share na lang din. So, ano pa hinihintay natin mga bossing? Umpisa natin panonood. Let's go! Salamat. Isang tanong mula kay Eden Santos, Net25. Yusek, good afternoon po. May impeachment complaint po na i-refile ng mga complainant at willing po yung Makabayan Black sa Kamara na i-endorse ito. Ano po ang reaction dito ng Pangulo since bago matapos ang taon ay nananawagan siya ng muli ng pagkakaisa para sa pag-unlad ng ating bansa. Ito po ba ay sa tingin ninyo makakatulong para dun sa hangarin ng administrasyon na unity at prosperity? Ang pagsasampa po ng impeachment complaint ng anumang grupo ay hindi po ito sakop ng Pangulo. Sa kasalukuyan ay wala po na pag-uusapan sa anumang meeting ang patungkol sa impeachment
laban kay Vice Presidente. Pero ang tugon ng Pangulo sa lahat, ito po'y para sa lahat. Ang dapat managot ay dapat managot. Hindi po magkakaroon ng pagkakaisa kung may naiiwang issue na dapat na sagutin. So sa ngayon, muli, hindi po sakop ng Pangulo kung sino man po ang magsasampa ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Pero wala po ba siyang power na kausapin yung sa Kamara para naman maiwasan na ulit yung kagaya ng nangyari since parang yung impeachment against BP Sara last year, 2025, parang it's a failure impeachment. Failure impeachment. On our part, we cannot say that it's a failure impeachment. There's still an ongoing pending case before the Supreme Court. Well, anyway, muli sasabihin natin, ano man ang mangyari po tungkol sa impeachment, yan naman po ay nasa jurisdiction po ng Kongreso at kung sino man po ang magsasampa ng kaso na yan, ay hindi po makikialam ang Pangulo. But muli, ulit-ulitin natin, ang Pangulo po, ang nais po niya, managot. Ang dapat na managot. Sabi daw niya hindi makikialam ang Pangulo kapag naghahain daw iba't ibang grupo. Eh samantalang siya naman po ang pasimuno. Si BBBM po ang pasimuno kung bakit may impeach si Binday Sara. Kung matatandaan yung mga bossing 2024, merong mga makaliwang grupo na gustong impeach or naghahain ng impeachment complaint laban kay Inday Sara. At itong si Bongbong Marcos naman po ang umahadlang na wag na daw pong ituloy impeachment kay Sara para sa ganon nakakahadlang daw po ito para sa kapayapaan at para sa pag-unlad ng bansa. Noon yon, noon yon against si Bongbong Marcos may impeach si Inday Sara. Pero ngayon, sila na mismo ang grupo na mismo ni administrasyon na po ni Marcos ngayon ang gustong magpa-impeach kay Sara para sa gano'n mabunutan na po daw sila ng tinik, 'no? Para sa gano'n wala ng hadlang sa kanilang pangungurap ng pera ng taong bayan. So, yun lang yung reaction natin nito mga bossing. Tuloy. Ivan Mayrina, GMA7. You said during the holidays hindi po tayo nakapag-briefing. So I think this is a good time to raise this question dahil nasa isip pa po siguro ng mga kababayan natin. Early December, nagbitaw po ang Pangulo ng statement very confidently na may mga mananagot at mga walang Merry Christmas sa mga kurakot. Lumipas po ang Pasko, ang nakakulong si Sara Diskaya. Ano ho ang tugon ng Pangulo dito na hindi ho yata nangyari yung kanyang ipinangako? May mga walang Merry Christmas. Ang binanggit po ng Pangulo doon sa kanyang report ay sa mga taong nabanggit niya, marami ang hindi magiging merry ang Christmas. Wala naman siyang binanggit kung sino ang pangalan. Pero tandaan natin, sa higit na 4 na buwan, may mga nakulong, may mga warrants of arrest na na-issue, may mga nagtago, mayroong nakikipag-usap at nagsisettle at ibinibigay, rather restitution, isinusole ang karamihan sa kanilang mga kickbacks na hindi naganap, never nangyari sa anumang administrasyon. Sa administrasyon lang po ni Pangulong Marcos nangyayari ang mga ito. Pag sabi po niya na mayroong mga taong hindi magiging merry ang Christmas, yung mga nakulong po, definitely, hindi naging merry ang Christmas. Pero hindi pa naman po natatapos ito. Kung meron pang inaabangan ng mga tao, meron din pong inaabangan ng Pangulo. Hinintay din po ang Pangulo ang mabilis ang resolusyon na magbumula sa Ombudsman at sa DOJ. Kung lahat ng maaaring sangkot ay matibay ang ebidensya at yun naman ang gusto ng Pangulo, due process ay inoobserba, hindi pa po natatapos ang termino ng Pangulo. So, yun na nga mga bossing, dito na natin tatapos ang panonood ng video. Bale, ang reaction natin dito sa panonood natin mga bossing, nakakalungkot isipin pero yun nga, yung mga malalaking isda kagaya nila Martin Romualdez
nila Bongbong Marcos at iba pang mga congressman na politiko diyan sa Kongreso ay hindi man lang nasampahan ng kaso. Maliban dito kay Saltico lang at dito sa maliit na isda na kagaya naman ng mga kontraktor na si Sara Diskaya lang. Eh, 'di ba ang binanggit ng pangulo no'n is 15 na, kontraktor ang ipapatawag sa Senado pero iilan lang po ang dumalo at ilan lamang po ay nasampa ng kaso. Nakakalungkot isipin 'di ba mga bossing, yung malalaking isda na patuloy na gumagala at nagsisilbi pa rin sa bayan para sa gano'n para makakurakot samantalang itong mga nadamay lang o maliit na isda, eh, sila lamang napakulong, 'di ba? Napaka-unfair talaga. Hangga't nandito si Bongbong Marcos hindi bumababa sa puwesto 'to, patuloy pa ring mangukurakot itong mga kurakot palitiko na 'to. So ayun lang mga bossing, dito na natin natatapos ang video. Ngayon kung nagustuhan yung panonood nating video, ay muli inimbita kayo mag-subscribe mga bossing, and subscribe lamang po kayo sa ating YouTube channel para sa maging updated kayo. So ayun lang mga bossing, have a nice day and peace yo.